everybody, it's me again, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. And today's video, nais ko munang sagutin yung mga nagtatanong tungkol sa buhay ko at sa sister ko na si Maria Lassen. Marami po kasi talagang nagtatanong pa rin kung magkapatid nga ba kami ni Maria Lassen. Yes, marami pa rin po talaga ang nagtatanong kung totoong magkapatid kami ni Maria Lassen. Nabanggit ko na po ito noon at nasagot ko na po ang nagtatanong, yung iba na hindi pa nakaalam. Nais kong magkwento sa buhay naming dalawa, no? Para maintindihan niyo po talaga kung bakit ngayon nyo lang ako nakita. At syempre si Maria Lassen, matagal na po siyang vlogger dito sa mundo ng social media. Yung iba, nagtataka sila na ngayon lang ako nila nakilala at nalaman na magkapatid kami ni Maria Lassen, no? Ikukwento ko po ang buhay namin. Malaking pamilya po kami at 10 po kaming magkakapatid. Noon ay hindi pa ako naka-Amerika, hindi po ako talaga sumasama sa mga vlog ng sister ko kasi nga hindi po ako mahilig mag-vlog. Ayoko po talaga sa public kasi gusto ko po talaga private ang buhay ko. Kaya hindi po masyado niyo ako nakikita na magkasama kami ni Maria Lassen. Nung malaman nila na may kapatid pala si Maria Lassen dito sa Amerika no, na kilalang Pinay Girl kasi ngayon po ang pangalan ng page ko na pinangalanan ko talaga na Pinay Girl dahil gusto ko po talaga natawagin nila akong Pinay Girl. So nung malaman nila, ang dami na nilang sinasabi na uy, magkapatid kayo ni Maria Lassen, magkaiba ng ugali, magkaiba ng mukha. Ako, naiintindihan ko yung mga comment na ganyan. Siyempre, kilala po yung kapatid ko at yung iba naman ay ikukumpara nila, bibigyan ng issue. Para sa amin ay wala pa talaga yan. Kasi ako dito ay nag-focus ako sa work, sa husband ko. Siyempre, meron pa akong mga priorities sa buhay at hindi ko po yun laging tinitingnan. Oh, may nagko-comment, nagkukumpara. Hindi po. Pareho na po kami ng sister ko na busy sa pamilya namin at may mga responsibility sa buhay. Kung may mag-comment man na tungkol sa aming dalawa, syempre normal na lang yan sa mga basher. Kung anong sasabihin nila, hayaan na lang kasi ganun talaga sa mundo ng social media. Kaya nga noon, ayaw ko talaga mag-vlogger or mag-vlog dito sa YouTube or Facebook kasi alam ko nandyan talaga ang mga bashers sa buhay. Pero ngayon, nasanay na po ako guys. Balik tayo sa topic, no? Sa mga hindi pa naniniwala na magkapatid kami ni Maria Lassen, magkwentuhan muna tayo. At meron akong ipapakitang mga pictures namin noon. Luma na po ito pero makikita nyo po na magkasama po kami noon pa kasi nga 10 kaming magkakapatid at kaming dalawa ay magkasunod lang. So 2 years gap lang po kami kaya kami medyo po ang magkasama noon. Bago po kami nakapunta dito sa ibang bansa, grabe po ang aming pinagdaanan kasi nga marami po kaming magkakapatid. Yung magulang naman namin, ang trabaho nila ay pangingisda lamang. Siyempre naman, minsan may huli, minsan hindi. Kasi ano po, weather po talaga ang panahon. Minsan maraming isda, minsan naman hindi. Pero nung magkasama po kami sa Cebu, ng sister ko ay nagtatrabaho po talaga kaming dalawa. Kahit 15 pa ako, 16, yung sister ko 14 years old ay nagpanggap lang kami na 18 years old para lamang kumita na kasi nga yung magulang namin ay syempre inaasahan niya po kami na makapagbigay kasi minsan talaga ay walang wala talaga. Alam niyo yung buhay na sobrang walang wala noon. Napakahirap po talaga ng buhay noon kasi hindi ko po alam kung paano mabuhay noon, kung hindi talaga kayo magporsige maghanap ng trabaho. Alam niyo po yung buhay na ang hirap na wala kang mapupuntahan kahit meron ka mang kamag-anak. Siyempre, hindi nila priority na bibigyan ka. Ang dami po naming karanasan sa buhay, lalo na din ako. Palipat-lipat po ako ng tirahan kung saan gustong may kumuha sa aking mag-working student. Yes, tumira po ako. Lahat ng gawain ginawa ko. Kasi nga, ganun talaga mag-working student. Kailangan masipag ka, pakita mo na hindi ka tamad. So, nagawa ko po noon. Yung sister ko din ganun. Halos magkasama po kami kung saan sinong magpapalinis ay
ginawa pa rin namin para lang magkapera, para magkabaon. Ganun po ang buhay namin noon. Makikita nyo po sa aming mga kamay na bata pa lang talaga nagtatrabaho na kami. Meron nga magsasabi na bakit ang pangit-pangit ng kamay nyo, pero hindi nila alam ang buong story ng buhay namin na kung gaano kami nagsipag noon at nag-umpisa magtrabaho. Kaya kung baga bugbog sarado ng trabaho hanggang sa lumaki na kami at naipagpatuloy ang buhay. Ganun pa rin, trabaho pa rin ang trabaho para mabuhay. Ipapakita ko po sa inyo ang mga pictures ng pamilya ko. Luma na po ito pero at least makita nyo po kung ano talaga ang buhay namin noon. At moving forward tayo nung magkasama kami ni Maria Lassen sa Cebu na. Ito po Yun yung nga ang bahay buhay namin noon. talaga Simple at lamang mga siya at pictures na kahoy meron talaga ako ang bahay at namin. maibahagi ko sa inyo kung paano nagsimula ang buhay namin at napunta ako dito sa Amerika, pati na rin yung sister ko. Moving forward tayo kung bakit ako napunta sa Cebu City. Yung buhay pa ang lola ko guys, mga 13 years old pa ako, sumama talaga ako sa kanya sa Cebu dahil gusto ko talaga pumunta ng syudad. Yun, napunta ako sa Cebu City at doon din ako nag-aral. Yung lola ko po talaga ang aking kasama-kasama noon at inaalagaan ko siya. Siyempre, lahat ng trabaho ginawa ko para mabigyan din ako ng baon hanggang sa doon ko po nakilala ang karelasyon ko noon sa Cebu. Kaya daming nagsasabi bakit napunta ako sa Cebu City. So yun po ang kwento ng aking buhay. Hindi ko na po maipaliwanag lahat. Hanggang sa graduate na po ako ng high school doon sa Cebu City. At suddenly namatay po yung lola ko. Kaya doon ko po naisip na magtrabaho na po. Kasi gusto ko talagang kumita ng pera. Kaya nagumpisa po ako magtrabaho, mag-apply doon at hindi muna ako nagpatuloy sa college at inuna ko po talaga ang pagtatrabaho. Then, yun po ang time na pinuntahan ako ni Maria Lassen sa Cebu at magkasama po kami naghanap ng trabaho kahit siya po ay hindi pa 18 years old, I think mga 16 pa. Yun po ang sinasabi ko na nagpanggap kami na 18 years old para makapagtrabaho na talaga agad-agad. So yun po, dami naming karanasan muna sa Cebu. Kaya sa Cebu din po talaga namin nakilala yung una naming karelasyon na Pilipino at alam nyo naman na meron na akong anak bago ko nakilala yung husband ko guys. Si Maria Lassen din, nagkaroon din siya ng anak noon at suddenly namatay. Sobrang nakakalungkot po banggitin. Pero alam niyo na po yung buong kwento ng buhay ng sister ko kasi naikwento na po niyan kung bakit nangyari yung anak niya noon. So, ayoko na pong banggitin ito guys kasi nalulungkot po akong maisip ang nangyari sa amin noon at sa kanya actually. So, yun po at nagkaroon nga ako ng anak and then sa hindi pagkakaintindihan, naghiwalay rin kami. Pati rin yung sister ko, naghiwalay din siya ng karelasyon niya. Then, moving forward, hanggang sa nakilala ni Maria Lassen yung Australiano husband niya ngayon. At ako naman, ang dami pang nangyari guys. Umuwi pa ako sa probinsya. At syempre, nag-enjoy ako sa buhay nung maghiwalay. Ang dami kong ginawa sa sarili ko na gusto ko mag-enjoy. Wala na sigurong forever. Ganun talaga ang buhay, 'di ba? So, yun, inisip ko na lang muna na magsaya talaga ako, mag-inom. Kaya, mas talaga ako, super ma-party ako kaysa sa sister ko. Kaya, sinasabi ng iba na, oy, mas iba ako. Kung ikukwento ko talaga ang buong kwento guys, sobrang haba na ng kwento. Kasi nga, ang daming nagtataka kung magkapatid nga ba kami at ngayon hindi pa rin sila naniniwala. Kaya nagkwento po ako at nagbahagi konti sa inyo para yung iba ay maniwala na magkapatid talaga kami. Ngayon lang ako nakilala dahil nga ngayon lang ako nakapag-Amerika 2 years ago. Nag-broken hearted muna. Ang daming pangyayari at bago ko nakilala ang aking husband.
Yun din si Maria Lassen, guys. At nung makilala niya na ang kanyang Australian guy, magkasama pa rin kami sa Cebu at pinuntahan ako nila. Siyempre, mas una po siyang nakapag-Australian. Ako hindi ko pa alam kung sino ang forever ko. Doon magkasama po kami. Marami kaming mga pictures na nag-adventure kami at isinama talaga ako nila. At kasama ko din yung kapatid namin. Kaya itong mga picture ipapakita ko sa inyo. Yung time na yan ay nagsimula ng lumalablay po si Maria Lassen. Kaya ang daming mga pictures na meron ako. Kaya panoorin niyo po itong mga pictures, guys. Ito yung bahay namin noon, simple lang at kahoy. At ito naman pinalitan kasi nasira. Ito yung buhay namin na nagkaroon na kami ng bungsod kasama si Mariel. Ipagpatuloy natin ang kwento, no? Dahil maraming hindi naniwala na magkapatid nga kami. Ito yung mga picture namin noon nung nasa Cebu City pa kami. Lagi kayong magkasama. Kasama din namin yung big sister namin. So, nagbabanding talaga kami noon. Insert ko muna ito. Ito yung time na nakapag-college ako at sa kurso na BHHM. Suddenly, na-stop ako, guys. After all na pangyayari, dito na nagtagpo si David at saka si Mariel. Bago sila umuwi ng Siargao, magkasama muna kami sa Cebu. Moving forward tayo. So, kinasal na si Mariel at saka si David. Ako naman ang maid of honor. Ito ang kanilang simpleng celebration sa kanilang kasal, which is sa probinsya namin sa Siargao. Ito yung mga ninong-ninang sa kasal. Ito naman si Kuya Junjun. Siyempre, pinaka-importante ang magulang. Yun, kinasal muna sila bago si Mariel pumunta ng Australia. After sa mahabang panahon, marami pang nangyari. May dumating na blessing sa buhay ko, kundi ang aking big boy. Siya po talaga ang pinaka number one inspiration sa buhay ko, kaya ako nagpursige sa buhay at nagpatuloy. Bago kami nagkakilala itong American husband ko, guys, alam niya na po na meron na akong anak noon. Minahal ako ng aking husband, tinanggap ang aking anak at ang buo kong pagkatao kung ano man ang nangyari noon. Kaya nagpatuloy kami, pinakasalan niya ako, dinala na dito sa USA at dito na kami nagpakasal. So, hanggang dito na lang muna ang aming kwento ni Maria Lassen at ni Pinay Girl. Thank you, guys!